Kasalukuyan ng isinara ng Senado ang investigasyon nito kaugnay sa umuning Davao Death Squad. Ito ay matapos na walang nakuha ang mga bagong impormasyon ng mga senador mula sa mga testimonya ni retired SPO3 Arturo Las Cañas na wala rin umanong dalang sapat na ebidensya na magpapatunay sa kanyang mga aligasyon. Ang ulat mula sa aming kasama, si Sweden Velado. Sa 2 beses na panunumpa at pagsalang sa Senado ni retired SPO3 Arturo Las Cañas, 2 magkaibang salaysay din ang ibinigay niya. Sa harap ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Panfilo Lacson, umamin si Las Cañas na nagsinungaling siya. Noong Oktubre 2016, matatanda ang pinabulaan na ni Las Cañas ang testimonya ng whistleblower na si Edgar Matubato na mayroong Davao Death Squad. Ngunit ngayong Lunes, nagbago ang tono ni Las Cañas at sinabing totoo ngang may Davao Death Squad at ang promotor daw nito ay si dating Davao City Mayor at ngayon Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Las Cañas, nagdesisyon siyang magsabi ng katotohanan ngayon dahil nagkaroon daw siya ng spiritual awakening noong 2015 matapos ang kidney transplant. Subalit, ang ipinagtataka ng ilang senador, kung nais niyang linisin ang kanyang konsensya, bakit nagawa pa nitong magsinungaling? Tuloy, maging si Senador Lacson, aminadong hindi alam kung aling testimonya niya ang paniniwalaan. Katakataka rin na hindi matandaan ni Las Cañas ang pagkakakilanlan ng taong kanyang pinakaunang pinatay. Matapos umaming, 200 tao na ang bilang ng kanyang napaslang bilang miyembro ng Davao Death Squad. Kailan yung Bersabal? 1997? 1993? 97 yata. 97. Medyo matagal na rin, ano? Pero yung kay Bersabal, naalala mo yung Pansit, eh. Pero yung una mong pinatay, hindi mo matanda man lang kung anong pangalan. Alinsunod sa alituntunin ng Senado, hindi maaaring gawing basehan lamang ang personal na salaysay ni Las Cañas. Gusto nating i-test yung credibility ng isang testigo, hindi lamang para husgahan siya, kundi para rin magkaroon ng parehas na pag-iisip to sa mga inaakusahan. Wala naman siyang matukoy na pwedeng mag-back up o magpatotoo ng kanyang bagong testimonya sa Senado. Kaya't sa bandang huli ay nagdesisyon ang komite ni Lacson na huwag nang magkaroon pa ng bagong pagdinig hinggil sa mga mapanirang alegasyon ni Las Cañas kay Pangulong Duterte. Para sa PTV News, Sweden Velado.